Hey fam! Moving forward. Ito po ang title ng devotion natin ngayong araw ng Miyerkules dito sa Si Jesus ay Kasama. At ako si Pastor Joey, ang inyong devotional leader. Sa umagang ito, mga kapatid, pakinggan natin ang awiting ito. Christ be our light. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for food, many are hungry. Longing for water, many still thirst. Make us your bread, broken for others, shared until all are fed. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for shelter, many are homeless. Longing for warmth, many are cold. Make us a building, sheltering others, walls made of living stone. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Many the gifts, many the people, many the hearts that turn to belong. Let us be servants to one another, making your kingdom come. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Napakagandang mensahe ng kanta, di po ba? Friends, first of all, I would like to thank you for joining me in prayer this morning. Isa pong malaking karangalan ang paglingkuran kayo sa pamagitan ng pagbabahagi ng mensahe patungkol sa huling bahagi ng ating tema sa pagdiriwang natin ng ika-125 taon ng ating simbahan dito sa NACS. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo'y nagiging mga alagad ni Jesus. Kung bakit tayo
Kristiyano. At ang isa dyan ay upang ibahagi ang walang humpay na pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Subalit, may mga pagkakataon na hindi natin na ibabahagi ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At itong nagiging dahilan upang sa ganun ay hindi lumalago ang ating simbahan. Atin nga nating siya sa atin ang mga nagiging hadlang upang sa ganun ay makamove forward tayo sa ating pagmimisyon. Una, pansinin natin, kailangan nating i-rekindle ang ating passion for mission. Rekindling our mission. Paano? Sa pamagitan ng ating pag-discover muli kung ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nagmimisyon. To move forward in our mission, friends, we must first revisit the core purpose behind it. At ano nga ba yun? Yung Great Commission, Matthew 28:19-20, na kung saan pinaalalahanan tayo ni Jesus na kailangan nating humayo at gawing alagad ang lahat ng tao, ang lahat ng bansa. Bautismuhan natin sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at ituro natin sa kanila ang lahat ng itunuro sa atin ni Jesus. Ito ang ating misyon, driven by love and the desire to share the gift of salvation. Mga kapatid, let us reflect on our personal callings. Bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos at may kanya-kanyang dahilan upang sa ganun ay humayo sa pagbimisyon. Let us take a moment, friends, to reflect on our personal calling and how it fits into the broader mission of the church. Discoverhin natin, alamin natin kung ano nga ba talaga ang ating pagtawag upang sa ganun ay makapaghayo tayo, makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, may mga bagay-bagay upang sa ganun ay tayo'y mahadlangan sa pagmimisyon. Kung kaya't kailangan nating i-overcome mga to. Let us overcome those obstacles in mission. Una-una, sa mga obstacles or hadlang, fear and doubt, ang takot at ang pagdududa, ang siyang nagiging dahilan minsan kung bakit ayaw nating magmisyon. Alalahanin natin, sa simula, pati yung mga alagad ay nagduda din, di ba? Subalit, sinabihan sila ni Jesus na huwag matakot bagkus magkaroon sila ng pananampalataya. Matthew 17:20. So, friends, kapag mayroon tayong pagdududa, kapag tayo natatakot, tayo sumangguni sa Panginoon, tayo manalangin, tayo magbasa ng banal na kasulatan, at tayo'y sumama sa kalipunan ng mga mananampalataya upang sa ganun ay makakuha tayo ng suporta at encouragement. Ano ang isa pang solusyon upang sa ganun ay ma-overcome natin mga obstacles for mission? Perseverance. Marami pong mga hadlang, but perseverance is the key. Paul encourages us in Galatians 6:9 not to grow weary in doing good. Huwag mapagod sa paggawa ng kabutihan, sapagkat sa tamang panahon, aanihin natin ang mga ito. Alalahanin natin mga kapatid, ang Diyos ay kasama natin through every trial. Sa bawat pagsubok na darating sa atin, kasama natin ang Diyos. Nandyan siya lagi. Pinapatatag tayo. And so let us equip ourselves for the journey. How do we equip ourselves for the journey? Let us study and pray. To move forward in our mission, we need to equip ourselves with the knowledge and wisdom of the Word. Paano natin ibabahagi ang salita ng Diyos kung di naman natin ito alam? Kung kakunti lang naman ang ating nalalaman, paano natin ibabahagi si Jesus kung di naman natin alam kung sino siya? Sa pamagitan, mga kapatid, ng regular na pag-aaral ng Biblia, panalangin, at pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya, mas lalalim ang ating kalaman patungkol kay Jesus, patungkol sa Diyos,
at tayo'y mapapatatag. It will empower us to do mission. Yes, sabi ko kanina, pakikisalamuha sa ating mga kapwa mananampalataya, community and fellowship. Hindi po nararapat na tayo'y humayong mag-isa lamang. Sa Gawa 2:42, Acts 2:42, we see the early Christians and the early church devoted to fellowship. In Acts 2:42, ang mga mananampalataya ay nagtitipon lagi. Lean on your brothers and sisters in Christ for support, encouragement, and accountability. And so, my dear friends, we have to take action. Let us have our planning and goal setting. If we want, and if we are really serious in our mission, let us sit down, let us plan, and let us set some goals. Set specific, measurable, and achievable goals for our mission work. Anong sinasabi ng Proverbs 16:3? We are to commit our plans to the Lord, and for sure, they will succeed. Let us develop a mission plan that reflects our calling and purpose. And kapag may mission plan na tayo, may goal na tayo, huwag po sanang magtatapos doon. Let us step out in faith. Ultimately, let us move forward in mission. For mission requires stepping out in faith. Maalala nyo yung sulat sa mga Hebreo 11:6? Sabi ng sumulat sa Hebrews, without faith, it is important to please God. Trust in the Lord's guidance, friends. Magtiwala sa paggabay ng Diyos. Take the first step and watch as He leads the way. Move forward for mission. As we conclude now, remember that our mission as Christians is an ongoing journey. Alalahanin natin na ang mission natin bilang mga Kristiyano ay isang walang humpay na paglulukbay. Walang humpay na paglalakbay. We must rekindle our passion, overcome obstacles, equip ourselves, and take action. Moving forward in mission requires dedication, faith, and an unwavering commitment to God's calling. Huwag tayong mapagod. Let us not grow weary, sapagkat kasama natin ang Diyos sa bawat hagpang natin. And the harvest of our mission is sure to be bountiful. My prayer, friends, is that may we all find the renewed purpose and strength to move forward in our mission, sharing the love of Christ with the world. Amen. Precious God, Father, Son, and Holy Spirit, on this last week of October, our anniversary month, we deal in moving forward. We deal on moving forward in mission. You have reminded us of the Great Commission. Ipinaalala mo rin sa aming Panginoon na ito ang aming pagtawag, ang humayo. Subalit may mga humahadlang sa aming paghayo. Takot, pagdududa. Kapag dumating mga panahon ito, Panginoon, kapag dumating mga gantong sitwasyon, patatagin kami. Patatagin kami. Jesus, aming Diyos, o Espiritu Santo, ako'y lumalapit ngayon para sa mga kapatid na kasama ko sa morning devotion na ito. Sila inyong ingatan, pagpalain, pagalingin at basbasan, patatagin upang sila din ay humayo upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako.
Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang birthdays and wedding anniversaries, happy birthday po and happy wedding anniversary. And to you, I declare blessings upon blessings as you celebrate. Ngayon, kung kayo naman po ay na-bless dito sa morning devotion na to at sa mga online ministries ng Nax UMC, share the blessing. Feel free to share this or tag your friends. Yes, share your blessings also and help us in producing more contents, in coming up with more ministries for God's people by sending your gifts or sending also some stars. Narito po ang GCash at bank account ng Nax UMC. Muli po, ako si Pastor Joey, ang nagsasabing, smile, rejoice in the Lord always, spread the joy. Bye-bye!